Kami po yung group reporter sa week 4 and ako po si John Patrick B. Katapang. Sa lab 1 po, dalawa lang po yung method natin which is yung add new employee and view all employee record. So sa lab 2 po, naging 5 na siya, nagdagdag tayo ng 3. Yung delete, search and update. Sa 1 po, mag-add tayo ngayon. Halimbawa, 7890. Sa name niya, Gadi. Age, 27. Address is Rizal. Contact number sa 91234567 Sa email, Gadi @gmail.com. So, do you want to continue? Y or N? Kapag continue po tayo, Y ita-type natin. And sa number 2 naman po, dito natin makikita yung mga records ng nilagay nating employee. So, ito po, lumabas na po sa record yung in-add natin. Ako po si Lars Nilsson R. Almerol. Para po sa method number 3, which is yung para makapag-delete ng employee. Dito po makikita natin na na-display po lahat ng employee. Kung gusto po natin mag-delete, pindutin po ulit natin yung Y para mag-continue. And then, select number 3 which is delete employee. And then, tatanungin po tayo dito kung anong ID ng employee na gusto natin deletean. Kunwari po si employee ID 0123. Ayan. Tapos tatanungin po tayo kung do you want to continue. So, para po makita natin na na-delete siya na tuluyan, i-view po muna natin ulit. Ayan po, as you can see po dito sa display natin, ala na po yung kanyang record. So, sa method number 4 naman po, which is yung search specific record. Number 4 po, and then yung ID po ng employee na gusto natin search, 0453. Ayan po, lalabas po yung record ni 0453 na which is si Pat. Ako po si Laura Celedon. So, mag-update po tayo. Update specific record. So, enter choice 5. 0649. So, ngayon po mag-enter tayo ng bagong name. Enter new age. Vega. So, enter new email. Do you want to continue? Yes. So, isi-search po natin para po makita natin yung in-update. So, eto na po. Updated na po siya. That's all. Thank you.